Hey everybody! Welcome back to Shared Faith. And day 1 po tayo ngayon ng ating pagbabasa ng Book of Leviticus or Levitico. So ngayon po babasahin natin chapters 1 to 3. Ang nangyari po dito is again, execution na ng mga sinabi ni God kay Moises sa bundok. Yung mga tuntunin, kung anong gagawin ng mga Israelita, paano sila maghahandog sa Panginoon. So, yung mga instructions na yon na binigay ni God kay Moises sa bundok, eto na, sinasabi na niya sa mga Israelita. So, kung paano, may mga pamamaraan, hindi pwedeng basta-basta, may standard si God. So, yan ang aalamin natin ngayong araw na to sa ating pagbabasa. Pero bago po tayo magbasa, tayo po muna ay manalangin saglit. Let's do a quick prayer. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat po sa panibagong araw na to na kami po ay makakapagbasa na naman muli ng inyong salita. Lord, binubuksan po namin ang aming puso sa anuman pong revelation ninyo sa amin, O God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanang nagawa po namin, O Diyos, intentionally, unintentionally, God. Forgive us. Holy Spirit, we pray po for your guidance sa amin pong mga babasahin na ito po'y maintindihan po namin. Salamat, O Lord, sa lahat po. We entrust to you our Bible reading time. This we pray po in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Okay, start na po tayo. Levitico unang kabanata. Ang handog na sinusunog. Tinawag ng Panginoon si Moises at kinausap doon sa toldang tipanan. Inutusan niya si Moises na sabihin sa mga taga-Israel, kapag may naghahandog sa inyo ng hayop sa Panginoon, maghandog siya ng baka, tupa o kambing. Kung baka ang kanyang iaalay bilang handog na sinusunog, kinakailangan ay lalaking baka at walang kapintasan. Ihahandog niya ito malapit sa may pintuan ng toldang tipanan para sa pamamagitan ng handog na ito ay tanggapin siya ng Panginoon. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng bakang inihahandog niya at ito'y tatanggapin ng Panginoon para matubos siya sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos, kakatayin niya ang bakang iyon sa presensya ng Panginoon at ang dugo nito'y ibibisik sa paligid ng altar sa bandang pintuan ng toldang tipanan ng mga pari na mula sa angkan ni Aaron. Pagkatapos mabalatan at hiwa-hiwain ng naghahandog ang baka, ang mga pari mula sa angkan ni Aaron ay magpapaningas ng apoy sa altar at lalagyan ng panggatong na inayos ng mabuti. At ilalagay nila ng maayos sa apoy ang mga hiniwang karne, pati ang ulo at taba. Pero huhugasan muna ng naghahandog ang mga lamang loob, ang mga hita at pagkatapos, susunugin ng pari ang mga ito roon sa altar bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Kapag tupa o kambing ang iaalay ng tao bilang handog na sinusunog, kailangan ding lalaki at walang kapintasan. Kakatayin niya ito sa presensya ng Panginoon doon sa gawing hilaga ng altar. At ang dugo nito ay ibibisik sa paligid ng altar ng mga paring mula sa angkan ni Aaron. At pagkatapos na hiwa-hiwain ito ng naghahandog, ilalagay ito ng maayos ng pari sa apoy pati na ang ulo at taba. Pagkatapos huhugasan ng naghahandog ang mga lamang loob at mga paa at saka ibibigay sa pari para sunugin sa altar bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay nakalulugod sa Panginoon. Kapag ibon ang iaalay ng isang tao bilang handog na sinusunog para sa Panginoon, kinakailangang kalapati o bato-bato. Ito'y dadalhin ng pari sa altar. Pipilipitin niya ang leeg hanggang sa maputol at patutuluin ng dugo sa paligid ng altar. Ang ulo nito ay susunugin doon sa altar. Pagkatapos aalisin niya ang butsi at bituka nito at ihagis sa gawing silangan ng altar sa pinaglalagyan ng apo. Tapos bibiyakin niya ang ibon sa pamamagitan ng paghila ng mga pakpak nito, pero hindi niya paghihiwalayin. At sa kanya susunugin ang ibon doon sa altar bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Levitiko 2 kabanata. Handog na nagpaparangal sa Panginoon. Kapag may nag-aalay ng handog ng pagpaparangal sa Panginoon, gagamitin niya ang magandang klaseng harina at lalagyan niya ng langis at insenso. Dadalhin niya ito sa mga paring mula sa angkan ni Aaron. Kukuha ang pari ng isang takot na pinagsama-samang harina at langis
at susunugin niya ito sa altar kasama na ang insenso na inilagay sa harina. Susunugin niya ito na pinakaalaala sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Ang natirang harina ay para kay Aaron at sa kanyang angkan, at ito ay ang pinakabanal na bahagi na mula sa handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Kapag may naghahandog ng tinapay na niluto sa hurno para parangalan ng Panginoon, kailangan gawa ito sa magandang klaseng harina at hindi nilagyan ng pampaalsa. Maaring maghandog ng makapal na tinapay na hinaluan ng langis o ang manipis na tinapay na pinahira ng langis. Kung ang tinapay na ihahandog ay niluto sa kawali, kinakailangan gawa ito sa magandang klaseng harina at may halong langis pero walang pampaalsa. Pipira-pirasuhin ito at lalagyan ng langis. Ito'y handog ng pagpaparangal. Kung ang tinapay na ihahandog ay niluto sa kawali, kinakailangan gawa ito sa magandang klaseng harina at nilagyan ng langis. Ang ganitong uri ng mga handog ay dadalhin sa pari para ihandog sa Panginoon doon sa altar. Babawasan ito ng pari at ang ibinawas na iyon ay susunugin niya sa altar na pinakaalaala sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Ang natirang harina ay para kay Aaron at sa kanyang angkan, at ito ang pinakabanal na bahagi na mula sa handog sa pamamagitan ng apoy na inihandog para sa Panginoon. Huwag kayong mag-alay ng mga handog na may pampaalsa bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon, dahil hindi kayo dapat magsunog ng mga pampaalsa o pulot sa inyong paghahandog sa Panginoon ng handog sa pamamagitan ng apoy. Maaari ninyong ihandog ang pampaalsa o pulot bilang handog mula sa una ninyong ani, pero huwag ninyong susunugin sa altar. Lagyan ninyo ng asin ang lahat ng inyong handog ng pagpaparangal, dahil ang asin ay tanda ng inyong walang hanggang kasunduan sa Panginoon. Kaya lagyan ninyo ng asin ang lahat ng inyong handog. Kapag maghahandog kayo mula sa una ninyong ani para parangalan ng Panginoon, maghandog kayo ng mga giniling na butil na binusa. Lagyan ninyo ito ng langis at insenso. Ito'y handog ng pagpaparangal. At mula sa handog na ito ay kukuha ang pari ng giniling na butil na nilagyan ng langis at insenso at susunugin na pinakaalaala sa Panginoon. Ito'y handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Levitiko Kabanatang 3, handog para sa mabuting relasyon. Kapag may naghahandog ng baka bilang handog para sa mabuting relasyon, kinakailangan ang ihahandog niya sa presensya ng Panginoon ay walang kapintasan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng baka na ihahandog niya at pagkatapos, papatayin niya sa may pintuan ng toldang tipanan. At ibiwisik ng mga paring mula sa angkan ni Aaron ng dugo nito sa paligid ng altar. Kukuha ang pari ng bahagi na susunugin niya para sa Panginoon. Kukunin niya ang lahat ng taba na nasa loob ng tiyan at ang nasa lamang loob, ang mga bato at ang taba nito, pati na ang maliliit na bahagi ng atay. Ang mga ito'y susunugin ng mga pari sa altar kasama ng handog na sinusunog. Ang mabangon samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Kung ang ihahandog niya para sa mabuting relasyon ay tupa o kambing, lalaki man o babae, kinakailangan ito'y walang kapintasan. Kung maghahandog siya ng tupa sa Panginoon, ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng tupa at papatayin niya sa harap ng toldang tipanan. At iwiwisik ng mga paring mula sa angkan ni Aaron ang dugo nito sa paligid ng altar. At mula sa handog na ito ay kukuha ng bahagi na susunugin para sa Panginoon. Ang mga taba, ang buntot na mataba na sagad sa gulugod ng pagkakaputol, ang lahat ng taba sa lamang loob, ang mga bato at ang taba nito, pati na ang maliit na bahagi ng atay. Ang lahat ng ito'y susunugin ng pari sa altar bilang handog na pagkain. Ito'y handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Kung maghahandog siya ng kambing sa presensya ng Panginoon, ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing at papatayin niya sa harap ng toldang tipanan. Ibibisik ng pari mula sa angkan ni Aaron ng dugo nito sa palibot ng altar. Pagkatapos, kukuha ang pari ng bahagi na susunugin niya para sa Panginoon mula sa handog na ito. Kukunin niya ang lahat ng taba sa lamang loob, ang mga bato at ang taba nito, pati na ang maliliit na bahagi ng atay. Ang lahat ng ito ay susunugin ng pari sa altar bilang handog na pagkain.
Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Ang lahat ng taba ay sa Panginoon. Huwag kayong kakain ng taba o dugo. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at ang susunod pa ninyong mga henerasyon. Ayan, so obserbasyon na po tayo, no? Yung mga nabasa natin, number 1, handog na sinusunog. So ang sabi ni God, kung hayop, dapat baka, tupa, kambing, dapat lalaki, walang kapintasan. Sumunod naman, kung tupa o kambing, dapat lalaki din, walang kapintasan. Tapos kung ibon, kalapati, o bato-bato. Yun yung mga pwedeng hayop na ihandog para susunugin. Next is handog ng pagpaparangal sa Panginoon. So, magandang uri ng arena daw dapat. Tapos lalagyan daw dapat ng langis at insenso. Tapos yung natitirang harina para kay Aaron at sa kanyang angkan, ito ay pinakabanal na bahagi mula sa handog. So, merong parte ang mga pari. Next is lahat ng handog ay lalagyan daw dapat ng asin. Okay, so pagsasabuhay tayo, no, application. Unang-una na naintindihan natin ay ang Diyos ay banal, hindi natin siya puwedeng lapitan ng basta-basta lamang. Sa Old Testament gano'n talaga, bawal. So puwedeng si Moises, puwedeng si Aaron, sila lang, mga pari lamang. Tulad ng handog na walang kapintasan, nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya ng may malinis na puso at taimtim na pagsamba. So sa buhay natin ngayon, ang pagsunod at pagsisisi ay parang paghahandog ng dalisay sa Panginoon. So every time na lalapit tayo kay God, dapat lagi tayong mag-ask for forgiveness. Kasi minsan talaga may mga nagagawa tayong mga kasalanan unconsciously, no? Hindi natin alam, mali pala. Pero ayun nga, of course, si God, lahat yan, alam niya. Next is, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, may tamang paraan ng paghahandog noon. Gayun din ngayon, may kaayusan ng pagsunod sa Kanya. Siyempre, meron direksyon si God. Hindi tayo sumusunod batay sa sarili nating paraan o kagustuhan, kundi ayon sa itinuro niya. So sa ating buhay, nangangahulugan ito ng disiplina sa ating pananampalataya, panalangin at pamumuhay na may takot sa Kanya. Okay, so ang ating last pagsasabuhay, ang Diyos ay mapagmahal at maalalahanin. So lagi natin tatandaan ito. So hindi niya hinihingi ang higit sa kaya natin, 'di ba? So kung may baka, tupa o kahit ibon lang ang kaya ng isang tao noon, tinatanggap ng Diyos 'yon. Kung anong meron basta ito ay mula sa pusong tapat at of course, palagi niyang sinasabi kailangan walang kapintasan. So kailangan nung mga panahon na yon, kailangan meron sila talagang inaalagaan na pang-alay. Meron na silang siniset apart na mga baka, tupa, kambing, meron na 'pag nag-aalaga sila, kumbaga alagaan nila ng mabuti, sisiguraduhin nila na walang bali ang mga buto, yung gano'n, walang sakit, ganyan. So talagang nilalaan nila yon dahil kung magkasala man sila, meron na silang para, i-offer kay God. So, talagang nagtatabi na sila. So, sa ngayon, kahit simpleng oras ng panalangin, maliit na kabutihan, o tapat na paglilingkod ay mahalaga sa Kanya kung ito'y iniaalay ng buong puso. So, ganun din po tayo. So, we have our quiet time every day. We read the Bible every day. We set apart talaga time for God. Dapat po araw-araw po yan. Gawin po natin 'yan, gawin po nating habit yung pananalangin at pagbabasa ng Biblia. So tapos na po tayo, proceed na po tayo sa prayer. Okay, so tapos na po tayong magbasa, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat po sa lahat ng learnings namin ngayong araw na to. Panginoon, salamat God na patuloy niyo po kaming ginagabayan, O God, at patuloy niyo pong ipinapaalam sa amin na kayo po ay Diyos ng kaayusan, O Lord. Panginoon, salamat sa patuloy ninyong papaalala sa amin, O Diyos, kung paano niyo po pinili ang bayang Israel, kung paano niyo po sila ginabayan, kung paano niyo po sila tinuruan, Lord. Maraming salamat. Lord, tinataas po namin sa inyo ang aming mga buhay, ang aming mga pangangailangan, O God.
praying, O Lord, na patuloy kayong mag-provide, O God, sa aming mga needs, Lord, sa mga needs po ng aking mga kapatid na nakikinig sa mga oras na ito. Doon po sa mga nangangailangan ng tulong financial, Panginoon, I ask and pray for your provision sa kanila. Bigyan niyo po sila ng guidance, Holy Spirit. Bigyan niyo po sila ng wisdom, O God, kung paano po sila kikita pa, O Diyos. Bless the works of their hands. Doon naman po sa mga nangangailangan, O Diyos, ng tulong para sa kagalingan, O Lord, ng kanila pong mga karamdaman. Tinataas ko po sila sa inyo ngayon, Ama. And Lord Jesus, by your stripes, I declare that they are healed, O God. And praying, Lord, na extend niyo pa po yung mga buhay, O Diyos, ng aming pong mga mahal sa buhay. Dalangin po namin, O Lord, na ang inyo pong habag ay patuloy, Lord, na um, maranasan namin araw-araw. Salamat God sa lahat-lahat sa learning. So again, oh God, today, salamat. Lord, continue to bless this channel. Continue to bless each and every one of us, Father. This we pray po in Jesus' name. Amen. Yes, okay, we're done na po ngayon. Don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you again tomorrow. Bye!